Masarap humigop ng sabaw lalo na pagka gantong nag-uulan. Nagluto ako ng sinigang sa miso. Galing tayo ng Alabang Market kanina at tumingin tayo na pwede nating iulam. May nakita akong salmon na pabili ako ng 1 piraso. Ganito yung ginagawa ko, ipiprito ko saglit yung isda kahit hindi naman yan toasted, pwede naman. Mas masarap kasi yung salmon kapag ka naiprito natin yan kahit saglit lang. Pero syempre depende pa rin sa nagluto, pwede naman kasi ito diretso na lang. Meron kasi akong napanood na ganito yung ginagawa niya kapag ka salmon yung niluluto niya. Ginawa ko na rin naman yun dati pa, kaya nalaman ko na masarap talaga kapag ka iprito muna yung isda. Nailagay ko na yung luya, igisa lang natin to hanggang lumabas lang yung aroma. Kapag ka okay na, pwede nang ilagay naman itong sibuyas at bawang. Tapos isunod natin itong kamatis, bali 2 piraso nga pala yung inilagay natin dyan para masarap at malasa yung ating sinigang sa miso. Hindi kasi mawawala yan kapag sinigang yung ulam natin. Timplahan natin ng kaunting patis at idiretso natin uli yung paghalo. Isunod natin ilagay itong miso paste yung nabibili sa palengke, kalahati lang yung inilagay natin. Madami kasi kaya kalahati lang yung inilagay ko, naghahanap kasi ako ng mas konti, wala naman. Igisa lang muna natin ito. Kapag okay na, pwede nang ibuhos naman itong pinakuluan nating sariwang sampalok. Gumamit lang tayo ng strainer para makuha natin yung sapal. Mas lalong masarap itong sinigang dahil sariwang sampalok yung ginamit natin na pang-asim. Gusto ko kasi pagka ganito yung ulam ko, maasim yung sabaw. Kahit na anong sinigang pa yan, basta importante maasim yung pagkakaluto. Dinagdagan pa natin yan ng kaunting tubig at saka natin ito hinalo. Ilagay na rin natin itong 2 pirasong siling panigang, masarap kasi yan kapag mayroong sili. Pati itong gabi ilagay na rin natin, masarap kasi sa sinigang yung medyo malapot yung sabaw. Lagyan na rin natin ito ng paminta at saka natin ito haluin. Pakukuluan na lang natin to para maluto naman yung gabi. Balikan na lang natin yan kapag okay na. At kung sakaling pinapanood mo pa rin ako at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share naman. Pagka ganitong malambot na yung gabi, magdurog naman tayo kahit ilang piraso lang para maging malapot yung ating sabaw. Sa mga oras na yan talagang natatakam na ako kahit hindi pa luto. After natin makapagdurog ng ilang piraso, pwede nang ilagay naman itong naiprito nating salmon. At kung sakaling umabot ka na dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, maraming salamat po sa inyo at syempre ganun din sa mga nakapollow na sa atin. Nakapaglagay na tayo ng MSG at saka natin ito hinalo. Dahil sinigang sa miso yung ating ulam, mustasa yung bagay dito. Pwede rin naman kayo maglagay kahit naman okra o kaya naman pechay. Yun nga lang mas masarap kasi kapag mustasa yung inilagay. Hindi na rin ako nagsama pa ng ibang gulay, medyo out of budget na kasi. Tapos timplan uli natin ito ng patis. Medyo nakulangan pa ako sa lasa kaya nagdagdag pa ako ng kaunti. Patis kasi yung lagi kong ginagamit na pampalasa pero hindi na ako nagsawsaw-sawan. Tikman natin saglit kung sakto na ba yung lasa. Sakto na yung timpla nyo mga lods. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating sinigang na salmon sa miso. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at suporta.